Magandang araw! Heto ang panibagong pagsasanay tungkol sa bantas. Ang paliwanag tungkol sa paksang ito ay nasa hiwalay na video. Sabihin kung wasto o hindi ang pagkakagamit ng lahat ng bantas sa pangungusap. Pagkabasa ko ng isang pangungusap, i-pause muna ang video na ito para mapag-isipan ang sagot. Kapag handa ka nang malaman ang sagot, i-play muli ang video para dito. Bilang 1. Ang ari-ari ang pinag-aagawan nila ay nasa 7 Mungkahi Street, Barangay Solusyon, Quezon City. Hindi. Dapat ay may gitling sa salitang ari-arian, dahil ito ay salitang inuulit. Bilang 2. Hindi nila maayos ang kanilang alitan, kaya humingi na sila ng tulong kay Kapitan Gomburza. Wasto. Ang cup ay lalagyan ng tuldok, dahil ito ay dinaglat na salita ng kapitan. Maglalagay rin ng tuldok sa katapusan ng pangungusap na pasalaysay. Bilang 3. Sinubukan niya ang pagpapahilot, pag-inom ng bitamina, at paglalagay ng warm compress upang maibsan ang sakit ng kanyang balikat. Hindi. Dapat maglagay ng kuwit sa pagitan ng pagpapahilot at pag-inom, dahil ito ay bahagi ng serye ng mga sinubukan niyang gawin upang mabawasan ang nararamdaman niyang sakit sa kanyang balikat. Sa serye, tinatanggap ang paglalagay ng kuwit sa pagitan ng salitang bitamina at. Maaari din namang wala nang ilagay na kuwit dito. Bilang 4. May kakilala ka bang may dugong AB? Usisa niya. Wasto. Maglalagay tayo ng panipi upang ikulong ang sinabi ng nagsasalita. Maglalagay tayo ng tandang pananong sa katapusan ng pangungusap na pananong. Maglalagay naman tayo ng tuldok sa katapusan ng pangungusap na pasalaysay. Bilang 5. Oo, AB ang dugo ng pinsan ko. Wasto. Maglalagay tayo ng kuwit upang mapaghiwalay ang oo sa iba pang sinabi sa pangungusap. May tuldok din ang katapusan ng pangungusap na pasalaysay. Bilang 6. Ang huling pagdodonate ko ng dugo ay noong Mayo 18, taong 2024. Hindi. Dapat maglagay ng gitling sa salitang pagdodonate upang mapaghiwalay ang panlapi at salitang Ingles. Bilang 7. Ginoong Duque, salamat sa pagdugtong ng buhay ng pasyenteng ito. Wasto. Maglalagay tayo ng tuldok pagkatapos ng G, dahil ito ay dinaglat na salitang Ginoo. Kuwit naman ang ilalagay upang ihiwalay ang pangalan ng kausap sa iba pang sinabi sa kanya. Tinatapos natin ang pangungusap
pangungusap na pasalaysay sa bantas na tuldok. Bilang 8. Ika-6 na ng gabi noong mailabas sa ospital ang kapatid niya. Hindi. Maglalagay tayo ng gitling sa pagitan ng ika at tambilang. Bilang 9. Mag-usap tayo ng mahinahon. 8. Maglalagay tayo ng gitling upang mapaghiwalay ang panlaping nagtatapos sa katinig at salitang ugat na nagsisimula sa patinig upang hindi mabasa ang salitang ito bilang magusap. Magusap. Tuldok naman ang ating ginagamit sa katapusan ng pangungusap na pasalaysay. Bilang 10. Walang maidudulot na mabuti ang galit, pagkaganid, at pataasan ng boses. 8. Maglalagay tayo ng kuwit sa serye ng mga salita o parirala. Sa serye, maaaring maglagay ng kuwit bago ang salitang at. Maglalagay tayo ng tuldok sa katapusan ng pangungusap na pasalaysay. Narito ang pinagkunan ng mga disenyo para sa video na ito. Salamat!